Good morning mga kasingkit. So, samahan niyo ako sa kaganapan sa araw na ito, sa araw ng biyahe namin ni Baboy papuntang Tugigaraw. Ginising niya ako dito ng maaga kasi sabi niya magpalinis daw kami ng kuko sa Baklaran, doon sa parlor kung saan kami nagpapalinis ng kuko. Kaso nung nagpunta kami doon ni Baboy ay hindi pa sila nag-ooperate pero bukas na sila kaso wala pa yung mga maglilinis. Kaya naisipan namin ni Baboy na kumain na lang muna sa Mang Inasal ng almusal and ito dumiretso kami dito sa isang parlor na nakita namin na marami ng tao sa loob. So dito na lang kami nagpalinis ng kuko ni Baboy. Yan pala mga kasingkit ay isa sa banding namin ni Baboy. Sabay kami nagpapalinis ng kuko. Ayan, so ako kamay at saka paa yung aking pinalinis. And yan lang din yung cutics na gusto ko sa kamay ko. Pag hindi parang kulay gray or nude. Yan dalawa lang ang gusto ko sa kuko ko kasi nakakaputi siya ng kulay. Yan, parang kahit papano kung may cutics yung kamay mo, malinis pa rin tingnan. So ayan lang, shout out pala kay ate na naglinis sa akin. Napakagaan ng kamay niya. And nung natapos nga kami ni Baboy magpalinis ng kuko, nasabay din kami nagpagupit. Doon lang din yan sa pinagpalinisan namin ng kuko kasi meron silang pagupitan ng buhok and palinis ng kuko. So dyan na rin kami nagpagupit ng buhok. And yung akin po mga kasingkit, pinatanggal ko yung dry ng buhok ko kasi sobrang dry na talaga nung dulo niyan. Yun, ayan, kung makikita nyo mga kasingkit, yung kulay brown sa dulo, yan yung dry. Tapos nahihirapan na talaga ako suklayin dyan kasi nagkakabuhol-buhol na siya. Kaya pinatanggal ko na yan kila nanay. And in-advise nga sa akin ni nanay na nagupit sa akin na ipa-treatment ko daw yung buhok ko kasi sobrang dry na talaga. Siguro yan yung 2 beses ko kasi yan pinakulayan nung nagpariband ako. 2 beses ako nagpariband din. Pinasabay ko na rin yung kulay kaya siguro nagkaganyan. And sabi ko nga kila nanay, siguro pagbalik ko na lang ako magpapa-treatment. And tinanong pala ako din ni nanay kung ano daw ng buhok ko. Sabi ko sa kanya siya na lang bahala kasi hindi ko alam kung hanggang saan yung dry ng buhok ko kasi gusto ko talaga lahat ng dry ng buhok ko. Kung hanggang saan abutin, hanggang doon yung gupit. So shout out pala dyan kay nanay kasi pinagtiyagaan niya suklayin yung buhok ko. As in talaga, kahit si nanay nahirapan suklayin yung buhok ko sa dulo. Kaya in-advise nila sa akin na i-treatment ko. Kung hindi ko man daw pa maipa-treatment, conditioner lang daw muna ang gamitin ko. Wag daw muna ako gumamit ng shampoo kasi mas lalo daw siyang nakaka-dry ng buhok. Ayan nga, natanggal na nga yung dry ng buhok ko. Nagupit na lahat ni nanay. So ayan, nilalagay niya na lahat yan sa side kasi lalagyan niya na ng parang design. Ang kinalabasan nga yan mga kasingkit sa buhok ko parang naging layer siya. Hindi man natanggal ni nanay yung pinakadulo pa ng dry kasi sobra iiksi na siya daw sabi ni nanay. Kaya ayan, ginawa niya na lang ng paraan para kahit papaano mabawas-bawasan pa yung mga split ends na natira. Kaya ko dyan sa susunod talaga ipapatreatment ko na lang siya. Hindi ko na siya ipapariband muna kasi baka lalong masira yung buhok ko. And yun nga, kahit si nanay nang hinayang sa buhok ko kasi dark black na black daw talaga siya, shiny black. Tapos bakit daw pinakulayan ko? Wag ko daw pakukulayan, hayaan ko na lang daw na yung mga bagong tubo ng buhok ko, yan na talaga siya para matanggal na daw yung kulay and matanggal na yung dry. Ang galing lang ni nanay magkupit and sana lang, wish ko lang na sana magaan yung kamay ni nanay para mabilis humaba yung buhok ko kasi diba may kasabihan sila na pag mabigat daw ang kamay ng naggupit sa buhok mo, matagal tumubo or matagal humaba. Sana lang magaan yung kamay ni nanay para mabilis humaba yung buhok ko kasi sa totoo lang mga kasingkit, ako lang talaga naggugupit sa buhok ko. Pag trip ko talaga siya gupitan, ako lang talagang naggugupit. Hindi talaga ako mahilig magpagupit sa mga parlor ganyan kasi nga takot ako lalo na kung mabigat ang kamay kasi matagal humaba. Kaya ako lang talaga, ang technique ko dyan mga kasingkit, nilalagay ko lahat ng buhok ko sa harap to saka ko siya gugupitin. One time nga mga kasingkit nagawa ko yung ano ba yung gupit na tinatawag nila, yung octopus cut. Nagawa ko yun sa sarili ko, yung tinali-talian ko lang siya tapos binupit-gupit ko hanggang sa naging ganun yung style niya. Kasi mga kasingkit, yun talaga yung
sikat na sikat yun dati yung octopus cut na yun, sikat na sikat yun. Tapos trip na trip ko siya sa buhok ko. Siguro sa isang buwan, 3 beses kong ginugupitan yung buhok ko, kaya rin siguro na nagtampo na yung buhok ko, nag-dry na siya, ganyan, lagi na siya may split ends, kasi siguro nagtampo na siya na lagi ko siyang pinagtitripan. So ayan na nga mga kasingkit, tingnan nyo kung gaano na kahaba lang yung buhok ko, and kung gaano kahaba yung nagupit, and kung gaano kahaba yung dry na buhok. Ayan. So, inaayos na ni nanay yung buhok ko dyan sa harap. Ayan nga, diba? Sobrang iksi niya, sobrang haba nang nawala sa kanya. Nagulat pa nga ako dyan kasi akala ko lalagyan ako ni nanay ng bangs. Alam nyo mga kasingkit, kung lalagyan man ako ng bangs ni nanay dyan, siguro first time ko magkaroon ng bangs. Hindi ko alam mga kasingkit kung anong itsura ko pag nagkaroon ako ng bangs, kasi never pa talaga ako nagpalagay ng bangs. Ayan na nga mga kasingkit, tapos na si Baboy magpagupit, nagbabayad na siya dyan mga kasingkit sa counters. Then, ayan, umupo siya dun sa likod ni nanay, tinitingnan niya yung ginagawa ni nanay sa buhok ko, and pala siya dyan mga kasingkit kung bakit daw ganun kaiksi yung buhok ko, kasi ang sabi ko naman sa kanya, kasi ko talaga yung dry, as in pinatanggal ko talaga yung dry. So ayan pinapanood niya si nanay habang nagbo-blower si nanay. Natatawa pa ako dyan sa kanya kasi talagang sinisilip niya talaga yung ginagawa ni nanay sa buhok ko. And tuwan-tuwa lang din ako dyan kay Baboy, kasi inantay niya rin talaga ako matapos. Nandyan lang din talaga siya sa loob ng parlor hanggang sa natapos yung buhok ko. Hindi talaga siya lumabas, hindi siya nalalabas siya, iwan niya ako, babalikan niya na lang ako. Hindi talaga mga kasingkit, talagang inaantay niya talaga ako hanggang sa matapos ako. So ayan na siya, tinitingnan niya lang din dyan yung oras, kasi nga mga kasingkit, ito din yung araw ng biyahe namin pauwi ng Tugigaraw. Ang biyahe namin is 2:30, and mga siguro ang oras dyan is mga 11 na ng tanghali. So ayan, binoblower na ni nanay yung buhok ko kasi tapos niya nagupitan. Ayan nga mga kasingkit, malapit nang matapos i-blower ni nanay yung buhok ko, and natatawa ko dyan kay Baboy kasi pinapatawan niya ako. So hanggang dyan lang, bye!